Magandang gabi, Cavite! Narito tayo ngayon sa makasaysayang lalawigan ng Cavite upang ilunsad ang isang inaasahan nating magiging makasaysayang kampanya at pagkilos tungo sa halalan sa Mayo 12, 2025. Malaki ang naging kontribusyon ng lalawigan ng Cavite sa ating kasaysayan upang maitatag ang kauna-unahang republika sa Asia noong 1898. Dito sa Kawit, Cavite, idineklara ang ating kalayaan noong June 12, 1898. Alam nyo ba na naganap din dito sa Cavite ang Battle of Imus, ang unang tagumpay sa sagupaan sa pagitan ng mga rebeldeng Katipunero laban sa mga Kastila noong Setyembre 1896. At ang Battle of Imus ang kauna-unahang tagumpay sa himagsikan ng 1896 na nagsilbing inspirasyon sa buong bansa upang umalsa at patalsikin ang mapang-aping naghaharing mga Kastila. Naway ang ating kick-off proclamation rally ngayong gabi magsilbing inspirasyon din upang maudyok naman ang iba pang mga lalawigan, ang ating mga kababayan sa iba't ibang parte ng bansa na tumindig at kumilos upang maipanalo natin ito sa darating na Mayo. Mahalaga din ang Cavite sa amin ni Sharon at ang aming pamilya. Pinili namin ang Cavite bilang pangalawang home province po namin dahil dito na kami bumuboto sa barangay Inchikan dyan sa Silang. Dagdag dito ang ating sakahan, maliit na gulayan, organic vegetable farm, nariyan naman sa barangay Kaisuyo sa Alfonso, Cavite. Ika nga, hindi man kami natural born Caviteño, maaari na kaming ituring na naturalized Caviteño. At malapit sa aming puso bilang dating senador ang Cavite dahil sa 3 beses nating tumakbong senador, 3 beses din tayo ipinanalo ng Cavite. Maraming salamat, Cavite, sa naging suporta at tiwala ninyo sa akin. At dahil nagtiwala kayo, tiniyak ko na sa 3 termino ng aking panunungkulan, hindi tayo pumayag na masangkot sa anumang kasong anomalya. Sagrado ang tiwala na inatang ninyo sa akin. Hindi ko ito tinalikuran, hindi ko ito binaliwala. Hindi ako naging taksil sa inyo. Naglingkod ako ng tapat at totoo. At nabanggit na rin kanina, may mga nagkakalat na ako daw ay walang nagawa. Meron pang ibang kinakalat na fake news para pababain ang ating o harangin ang ating kandidatura. Lahat ho yun, hindi po totoo. At meron po tayong resibo sa mga nagawa. Mahigit 150 mga batas sa loob ng 3 termino ang ating isinulong at naipasa. At ang totoo, wala tayong nagawang kurakot, wala tayong nagawang pagsisinungaling, wala tayong ginawang pagiging sagapa sa pwesto. Walang bahid ng katiwalaan ang ating naging panunungkulan. Nariyan ang resibo. Mga minamahal kong kababayan, nung nakaraan
nakaraang taon na isiwalat sa Senado, mga public hearing doon na pinamumunuan ni Senator Risa Ontiveros at mga Quadcom hearings na rin sa Kongreso, ang talamak na katiwalian at pang-aabuso sa pwesto ng ilang mga opisyal ng pamahalaan. Sa Senado na bulgar, ang mga karumal-dumal na krimen, dala ng industriya ng pogo. Napanood ba ninyo yun? Lumaki ba kayo sa farm? Nakita mismo ng ating mga kababayan ang sabwatan ng mga opisyal, ang kapulisan at ang mga sindikatong kriminal na pinatatakbo ng mga Chinese. Ginamit ang salapi upang yurakan ang ating mga batas, baliwalain ang ating mga legal na mga dokumento para mapeke ang mga ito, inapi at inalipusta ang ating mga kababayan. Sa Quadcom naman, lumalabas ang katotohanan na kinasangkapan ang PNP upang pumatay ng libo-libo nating mga kababayan sa pag-uutos mismo ng mga matataas na opisyal. Pati ang mga inosente na naging balakid sa kanilang iligal na gawain ay pilit na isinama sa drug list at matapos ay ikulong tulad ni Laila de Lima o kaya pinapatay tulad ni retired Colonel Wesley Barayuga ng PCSO. Si Laila de Lima napatunayang walang sala. Sina PCSO Director Garma at PNP General Leonardo naman nasampahan na ng kasong murder. Lalo pang lumalala ang mga kontrobersiya sa mga hearing na upunta na sa usapin ng attempted assassination at pati na rin impeachment. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang sapat na kita at trabaho sa mataas na presyo ng pagkain at mga bilihin sa kawalan ng panggastos sa gamot. Dahil dito, lalo akong nakumbinsi na ang ating sinimulang gobyernong tapat, angat buhay lahat noong 2022 ay talagang hindi pa tayo tapos. Na kailangan natin ipagpatuloy ito sa gitna ng mga nagaganap sa bansa, gaya ng nabanggit ni Vice President Leni. At sa usaping 2022, alam ko na marami sa inyo na sumama sa amin ni Vice President Leni ay naging luhaan at nasaktan sa pagkabigo. Panahon na upang pawiin ang luha, isantabi ang dalamhati at pag-ibayuhin ang lakas at tapang, ang paninindigan, ang pagkakaisa at ang pagmamahal sa bayan upang ipagpatuloy ang ating sinumulan. Huwag tayong matakot na muling magmahal. Huwag tayong matakot na muling ipamalas ang pag-ibig sa kapwa at sa bayan. Ito rin ang isang dahilan kung bakit nagpasya akong tumakbo muli. Hindi pa tapos ang ating sinimulan, ang ating mga punla noon malapit nang aanihin at naway sumama kayo ulit sa susunod na yugto. Paparating pa lang tayo sa exciting part. Ang pangalawang dahilan sa aking muling pagtakbo ay dahil na rin nga sa iniinda ng taong bayan na palagay ko may magagawa ako. Nung nakaraang buwan, dumalo tayo sa piyesta sa South Cotabato. Habang papunta sa piyesta, nagkakwentuhan kami ng driver na si Dodong. Siya ay part-time driver sa Gensan. At ang daing, 400 piso ang 1 kilong baboy. 6 piso ang 1 kilong bigas. Sa isang araw na pasahod, kulang
pagkain pa lang. E paano daw ang iba pang mga gastusin tulad ng kuryente, tulad ng tubig, tulad ng gamot? Ang biro nga raw na may halong katotohanan, kung dati ikaw ay magkaka-high blood kung ikaw ay kumain ng baboy, ngayon daw makita lang ang presyo ng baboy sa palengke, magkaka-high blood ka na. Ang tanong ng marami, kaya bang pababain ang presyo ng bigas at mga bilihin? Ang sagot ko, kaya itong gawin kung magtutulungan ang Malacanang, Senado at Kongreso na tutukan at solusyonan ito. Bakit ko nasabi ito? Dahil nagawa na natin ibaba ang presyo ng bigas nung tayo ay Food Security Secretary nung panahon ni dating Pangulong Aquino. Nung taong 2014, kapag meron kang 1,000 piso, marami ka nang mabibili. Ngayon, wala nang halos mabili ang 1,000. Nung tayo po ang Food Security Secretary, sa loob lamang ng 1 taon, nagawa nating may pababa ang presyo ng bigas ng hanggang 3 piso 1 kilo. Dahil sa 3 bagay. Una, hindi natin pinaporma at nilabanan natin ang mga nagsasamantalang mga trader, mga smuggler, mga opisyal ng pamahalaan sa DA at sa NFA na kasabwat dito sa mga trader na ito. Sinampahan natin ang kaso sa 6 na riyon sa buong bansa. Ni-raid natin ang mga warehouse ng mga trader na inuunti-unti ang paglabas ng bigas. Ni-revoke natin ang kanilang mga permit. Nilagay natin sila sa blacklist at mahigit kalahating bilyong pisong halaga ng bigas na smuggle, kinumpis ka natin. Pangalawa, sa kauna-unahang pagkakataon sa 42 history years ng NFA, hindi natin tinanggap ang mataas na presyo ng Thailand at ng Vietnam. 4 na beses natin sinabi sa kanila, mahal yan, ibaba ninyo. At 4 na beses, binaba nila. At dahil doon, 7 billion pesos ang natipid ng gobyerno sa loob lamang ng 1 taon. At ang huling ginawa natin, tiniyak natin, binuhos ang sapat na supply ng murang NFA rice sa merkado sa halagang 27 pesos, meron pa noon at 32 pesos. Ang resulta, matapos ang 1 taon, umaba ang presyo ng bigas ng hanggang 3 piso kada kilo. At noong September 2015, dahil bumaba na ang presyo ng bigas, umabot tayo sa pinakamababang inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin sa loob ng 20 taon. Kaya nung mga panahon na yon, maraming nabibili ang 1,000 piso. Ang presyo ng bigas noon, 36 hanggang 40 pesos. Ang presyo ng karneng baboy noon, 260 pesos. Ang presyo ng 1 kilo ng manok noon, 120. Nagawa natin ito noon, kaya sigurado kung kaya nating arestuhin ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. Walang kulay ang gutom. Handa tayong isantabi ang politika at makipagtulungan sa Pangulo at sa Department of Agriculture upang pababain ang presyo ng bilihin. Kayang arestuhin ang pagtaas ng presyo basta nagtutulungan ang Malacanang at ang Senado at ang higit sa lahat, walang sasantuhin. Kung tutuusin, simple lang ang hinihiling ng ating mga kababayan. Magkaroon ng mas murang pagkain, magandang kalusugan ng ating mga mahal sa buhay.
Sa totoo lang, tayo ang magsusolusyon sa ating mga daing. Oo, gutom tayo sa katuparan ng ating mga pangarap. Kaya sa usapin ng darating na halalan, ako ay naniniwala, wala sa politikong kurakot ang solusyon. Wala sa mga politikong sinungaling ang solusyon. Nasa kamay natin ang taong bayan mismo ang solusyon. Dahil tayo ang mamimili kung sino ang uupo o sino ang hindi uupo. Wala dito sa mga walang track record, yung mga nangangako na nauuwi sa pako. Ang solusyon, taong bayan, mamimili ng mga karapat-dapat, may track record, may resibo, ayos na ang pamamahala. O ang magiging pondo na mamupunta sa mga programa, lahat tayo makikinabang. Uunahin dapat hindi ang sariling interes, kung hindi ang interes ng sambayanan. Naniniwala rin ako na ang tunay na tagapagligtas sa bayang naghihikahos sa tulong ng Diyos ay ang milyong-milyong mga kababayan nating mismo sa bawat sulok ng Pilipinas na kumikilos, tumitindig at lumalaban para sa tapat at totoong pamumuno. Sa araw ng halalan, ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang 68 million na botante. Pag sinabi ng 68 million, doon na tayo sa tapat at totoo. Tapat at totoo ang magiging serbisyo publiko. Huling kwento na lang. Noong nakaraang linggo, sakay-sakay ako ng eroplano, papunta ng Palawan. Sinurpresa ako ng mga flight attendant ng Cebu Pacific. Sina Lee, Matthew, Kelly at iba pa. Binigyan ako ng libre. Sila ang gumastos doon, ha? Hindi yun pwedeng ipamigay lang basta-basta. Tinanong ko di ba kayo mapapagalitan dito, pinamimigay nyo? Hindi po, binayaran po namin. Ganun ba? Sabi ko. Libreng cheese roll, tubig at juice na may kasamang note. Thank you note. Nagpapasalamat sila sa aking serbisyo sa bayan at ipinahayag nila ang kanilang suporta sa ating mga gawain. Ang sabi nila, quote, "We will always have your back." Sabi nila. Sa totoo lang, ako ang dapat magpasalamat sa kanila. Dahil tanggal pagod ang nararamdaman natin kapag nakikita natin ang walang sawang suporta ninyo, ang mga minamahal nating mga kababayan. Sa inyo kami kumukuha, humuhugot ng dagdag na tapang at lakas upang isulong ang ating ipinaglalaban. Sa huling banda, kayo ang aming volunteer, ang taong bayan na tumitindig, ang tunay na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang puso, ang kaluluwa, ang diwa, ng ating ikinakampanya. Doon na tayo sa tapat at totoo. Tapat at totoo ang magiging serbisyo publiko. Huling kwento na lang. Noong nakaraang linggo, sakay-sakay ako ng eroplano, papunta ng Palawan. Sinurpresa ako ng mga flight attendant ng Cebu Pacific. Sina Lee, Matthew, Kelly at iba pa. Binigyan ako ng libre. Sila ang gumastos doon, ha? Hindi yun pwedeng ipamigay lang basta-basta. Tinanong ko di ba kayo mapapagalitan dito, pinamimigay nyo? Hindi po, binayaran po namin. Ganun ba? Sabi ko. Libreng cheese roll, tubig at juice na may kasamang note. Thank you note. Nagpapasalamat sila sa aking serbisyo sa bayan at ipinahayag nila ang kanilang suporta
sa ating mga gawain. Ang sabi nila, quote, "We will always have your back." Sabi nila. Sa totoo lang, ako ang dapat magpasalamat sa kanila. Dahil tanggal pagod ang nararamdaman natin kapag nakikita natin ang walang sawang suporta ninyo, ang mga minamahal nating mga kababayan. Sa inyo kami kumukuha, humuhugot ng dagdag na tapang at lakas upang isulong ang ating ipinaglalaban. Sa huling banda, kayo ang aming volunteer, ang taong bayan na tumitindig, ang tunay na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang puso, ang kaluluwa, ang diwa, ng ating ikinakampanya. At ang mga dala-dala ninyong mga pangarap, ang ating ipaglalaban sa Mayo na kampanya. At ang mga dala-dala ninyong mga pangarap, ang ating ipaglalaban sa Mayo. Dito sa makasaysayang lalawigan ng Cavite, naganap ang unang matagumpay na labanan sa himagsikan ng 1896. Matapos ang 128 taon, dito rin natin sa Cavite sisimulan ang isang mapayapang paghihimagsik sa halalan. Electoral revolt that is peaceful ang isusulong natin mula ngayon hanggang sa Mayo 12 sa araw ng halalan. At hari nawa, sama-sama tayong magtatagumpay. Naniniwala ako sa pagtatapos, naniniwala ako na walang puwersa sa halalan na hihigit pa sa milyon-milyon nating mga kababayan na nagkakaisa, tumataya at kumikilos kasama ang mga lider na may prinsipyo at paninindigan tungo sa ganap na pagbabago. Kaya kasama si dating Vice President Leni, si Senator Bam Aquino, Senator Risa Ontiveros, Senator Laila De Lima, Attorney Jokno, at kasama din ang taong bayan na naninindigan. Muli natin at ipamalas muli natin ang ating pagmamahal sa kapwa at sa bayan. Sama-sama nating dudurugin at iwawaksi ang dalamhati, ang hinagpis upang manumbalik ang umaapaw na pag-asa. At upang maisakutuparan na ang matagal na nating inaasam-asam ang ating mga pangarap para sa ating mga anak, para sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating Republika Bayang Pilipinas. Tara na! Sa darating na Mayo 12, samahan ninyo ako at si Bam Aquino at ipanalo na natin ang sambayanang Pilipino. Magandang gabi sa kanilang lahat at maraming salamat.